Sabbath po sa ating lahat. Amin pong wini-welcome ang ating mga bisita mula sa iba't ibang lugar. Ako po role ko po sa umagang ito actually is to make a recap yung diniscuss sa buong isang linggo ng pagtuturo ng ating mga kabataan. Ngayon kung papansin niyo po, yung mga nagturo sa inyo gabi-gabi, sila po yung mga trainings ng aming missionary school para magkaroon sila ng experience na paano magsalita sa harap ng publiko. And I hope na meron po tayong mga natutunan sa kanilang mga diniscuss. Ang isa-summary ko po ngayon ay yung sa second part. Kasi yung sa health lecture po ay nabigyan na ni Sister Aiza ng summary yun actually kagabi. And I'm going to discuss yung mga Bible study lesson na diniscuss ng mga nakaraang simula ng Sunday hanggang kagabi, para magkaroon tayo ng recap at mag-recall tayo ng ating mga dapat matutunan. So, nung unang gabi ay, ano nga pala ang pinaka-theme natin? Ang theme natin is Victory in Jesus. Bakit kailangan ng tagumpay kay Jesus? So, we all know na ang pagtatagumpay sa larangan ng buhay na ito ay hindi nakabase sa ating lakas, hindi nakabase sa ating galing, hindi nakabase sa ating talino. Ano ang sabi ng Biblia? Not by might, nor by power, but by my Spirit. So our victory is through only sa grace ng ating Panginoong Jesus. And sa discussion na ginawa natin, ay binigyan natin kung ano yung kalagayan ng mga tao natin ngayon at bakit kailangan nating magkaroon ng tagumpay sa ating Panginoong Jesus. So niyaya po ni Ate Pearl ang mga bata doon sa baba. Sa baba ba sila? Okay. At 1/3 po ng ating audience ay bata. So, balik po tayo. Sa first night, ay diniscuss po ni Kuya Joseph ang our place in the world's history. O ang ating lugar sa kasaysayan ng sanlibutan. Ano po bang importansya? Bakit natin kailangang pag-aralan ang salita ng Diyos na may kinalaman sa kalagayan ng panahon? Ngayon, marami sa atin ang maaaring hindi pa nakakaalam kung bakit ang mga religious people ay napakamasigasig na mangaral ng salita ng Diyos. Kasi most of the people today ay busy sa mga bagay-bagay. Yung mga working class, busy sa kanilang trabaho. Yung mga estudyante, busy sa kanilang pag-aaral. Yung mga tambay, busy sa kanilang buhay, sa kung ano man ang kanilang ginagawa. And many people today ay walang panahon para makinig ng salita ng Diyos. Not realizing that there is an imminent danger. Ibig sabihin imminent. Malapit na, o sabihin, parating na yung isang panganib na kapag hindi tayo nakapaghanda, ay kapahamakan ang siguradong ating madadatnan. So paano tayo makakasiguro kung nasa ang bahagi na tayo ng kasaysayan ng sanlibutan? So sa diniscuss ni Brother Joseph, sa isang bahagi ng kasaysayan natin, next slide. Wala na, hindi mo na nilagay? Okay. So kung makikita ninyo dyan sa image na nasa harap, sa panahon ng kaharian ng Babylonia, si King Nebuchadnezzar ay nagkaroon siya ng kaisipan na ano ba ang mangyayari sa mundo. At dahil sa kanyang pag-iisip na ito bago siya matulog, ay niloob ng Diyos na bigyan siya ng isang panaginip. Isang panaginip na may kinalaman sa pagtatapos ng sanlibutan. Sa kanyang pagtulog, nakakita siya ng isang imahe, at ang imaheng ito ay mukhang tao, kagaya ng nasa inyong harapan. Hindi natin alam ang itsura kung nakaganyan nga ba talaga siya, kung naka-cross arms, but eventually, yan yung illustration. Isang itsura ng tao na merong iba't ibang bahagi. So, yung ulo niya ay ginto. Yung parte ng katawan niya at ng kanyang braso ay pilak. At yung sa bandang baba niya hanggang sa hita ay tanso. And then pagdating sa binti ay bakal. Pagdating sa paa ay pinaghalong bakal at putik. At hindi din nagtapos ang kanyang panaginip.
nakita niya na galing sa kung saan, galing sa isang bundok ay may batong natanggal at ito'y tumama dyan sa imaheng yan at yung imaheng yan ay nawasak. At yung bato na tumama ay naging bundok at ito'y kinover niya yung buong mundo. Now, in a simple-minded person na walang alam sa kung paano nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng pangitain at panaginip, anong significance niyan? Makakita ka ng ganyang image, o ano naman yan? Not realizing that this image is actually, ito yung mapa. Di ba? Tandaan natin, yung kagaya sinabi ni Kuya Ben kagabi, yung papunta sa langit, may sinabi ang Diyos na dapat nating lakaran. At dahil doon, makikita natin kung nasaang bahagin tayo. Sino sa atin gumagamit ng GPS? So kung marunong kang gumamit ng GPS, alam mo kung nasaang bahagi ka na ng iyong paglalakbay kung malapit ka na doon sa iyong destinasyon. Ano? Although yung GPS natin dito sa mundo, hindi mo pwedeng asahan na 100% reliable kasi minsan dadalhin ka sa kawalan. Magtataka ka, bakit nandito ako? Yung kalsada, hindi mo na malaman bakit may doon ka itinuturo. Ang diferensya doon sa GPS ng Diyos, ano? Doon sa kanyang ibinahagi tungkol sa kasaysayan, ito po ay 100% accurate. Wala po itong palya kung ano ang sinabi ng Diyos, ito po ay mangyari. Ito po ay isang bahagi lamang, ano? Kasi may kasunod pa siyang panaginip, pinakitaan pa siya ng, hindi na pala sa kanya yun, kay Daniel na ipinakita yung iba. Sa halip na image ng tao, ay mga hayop naman yung pinakita. But eventually, dito pa lang sa Daniel chapter 2, makikita na natin kung nasaang bahagi tayo ng kasaysayan ng mundo. Although may mga mas maraming detalye pa doon sa ibang visions, pero dito pa lang sa image na to, malalaman na natin nasaang bahagi na tayo ng kasaysayan ng sanlibutan. At bakit napaka-importante na tayo'y maging handa sa pagdating ng Panginoon dahil alam natin sa panahong ito kung nasaang bahagi na tayo. Diyan sa imaheng yan, na ulong ginto, ay alam natin ang kinakatawanan niyan ay sino? Pwede mo bang i-flash yung dates nung doon sa presentation ni Joseph? May mga date yan, di ba? Yan. So, yung ulong ginto ay tumutukoy sa kaharian ng Babylonia na naghari mulang 605 BC hanggang 539 BC. So, merong specific dates. Ano po? Kasi, kay Haring Nebuchadnezzar, since siya yung namamayagpag during that time, ang gusto niyang mangyari ay huwag matapos yung kanyang kaharian. But the vision that was given him by God, pinapakita doon na hindi ka mananatili magpakailanman, merong kaharian na susunod sa iyo. So, ang paghahari ng kaharian ng Babylonia ay nangyari ng 605 to 539 BC. So, siya yung kinakatawanan ng ulong ginto. At pagkatapos niya ay merong sasakop sa kanyang kaharian na mas mababa yung value pero mas malakas sa kanya. So, ano yung sumunod na kaharian? Ito ay yung Medo-Persia na namuno ng 539 hanggang 331 BC na sinakop niya yung Babylonia at siya naman yung naghari pero hindi rin siya nanatili magpakailanman. Kasi meron lang specific na date yung kanyang paghahari at pagkatapos niyan, meron ulit kasunod. Ito yung kingdom ng Greece na naghari nung mula 331 hanggang 168 BC sa panahon ng haring si Alexander the Great. At nakita natin yung hanggang ngayon, yung Greek culture ay na-embed sa buong mundo. So marami pa rin tayong mga kaugalian, marami pa rin tayong mga even language, and kahit yung pagpangalan sa araw natin, although sa Romans na yun napunta, kasi Sunday, Monday, Tuesday, yun ay sa Roman gods. Kasi yun naman yung sumunod. From Greece, sila ay meron namang sumulpot o merong umahon na bagong kaharian na kinakatawanan ng legs of iron, na ito yung medyo mahaba yung kanyang paghahari. At hanggang ngayon, actually, hindi pa rin siya nawawala. Kasi from legs of iron, ito yung Roman Empire, nawasak ito, and then napalitan siya nung pinaghalong
putik, at bakal. So from Iron Rome, which is purely political, empire siya, nung nawasak o nawala yung paghahari ng Roma, napalitan siya ng pinaghalong bakal at putik. Ano bang kinakatawanan ng bakal at putik? Ang bakal kumakatawan sa civil government. Pag sinabing clay, ito'y kumakatawan sa church. So sa last part pala ng kasaysayan, so galing na tayo sa Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome. Lahat ng bansang yon, hindi ba tapos na? So nasa ang bahagi na tayo? Nandito tayo sa paa na pinaghalong bakal at putik. At ano na ang kasunod niyan? Yung bato ay tatama dyan at wawasakin yan at i-cover nung batong yon, magiging siyang bundok, papalibutan niya yung buong mundo. Now, saan kumakatawan yung bato? Alam natin na ito ay sa second coming, sa pagwasak ni Kristo sa lahat ng mga kaharian, at yung kaharian ni Kristo ang mananatili magpakailanman. So kung titingnan natin, balikan natin ha, bakit napakahalaga na maiparating na natin sa mga tao ang mensahe ng katotohanan? Si Kristo bago umalis, ay habang nandito siya sa lupa, ay tinanong siya ng kanyang mga alagad sa Mateo 24. Sabi ng mga alagad sa kanya, ano ang mga palatandaan ng iyong pagbalik? Sinabi niya, magkakaroon ng wars, rumors of wars, famine, pestilence. Pero meron siyang sinabing specific. Sabi niya, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world, and then shall the end come. So lahat ng mga tanda, sakuna, tagutom, sakit, at kung ano-ano pa man, lahat yan ay nakikita na natin. Pero merong specific na kailangang mangyari bago dumating si Kristo. At ano daw ito? Ang maipamalita ang ebanghelyo. No, tanong, di ba ang dami namang religion? Lahat naman nag-aangkin na nagpipreach ng gospel. Ba't wala pa rin si Kristo? So, lumalabas, meron palang true gospel at merong false gospel. So unless na maipahayag yung tunay na ebanghelyo, hindi makakarating si Kristo. So sino ngayon ang magpapahayag ng ebanghelyo? Doon sa Revelation 14, sino ang nakitang lumilipad sa langit? Angel. Mag-i-expect ba tayo na merong angel na lilipad dyan at magsisigaw? So kanino sumisimbolo ang anghel? Ito ay sumisimbolo sa mga mananampalataya na mga ngaral ng tunay na ebanghelyo. Kasi sabi sa first angel's message, and I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth. Diba? And to every nation, kindred, tongue, and people. So there is a specific message na kailangang makarating sa buong sanlibutan para dumating ang wakas. And sad to say, most of the churches today, while claiming to preach the gospel, is preaching another gospel. Kapag ikaw ay sumamba sa ibang Diyos, meron ka bang tunay na ebanghelyo? Kapag si Kristo ba ay hindi mo kinilala bilang anak ng Diyos, naniniwala ka ba sa tunay na ebanghelyo? Kapag hindi ba nabago ang buhay mo nung katotohanang itinuturo sa iyo, may kaligtasan ka bang makukuha? Now, that's why it's really important for us to discuss this dito sa ating barangay. Kasi, ano po ang sabi? Sow beside all waters. Anong sabi sa Ezekiel? Whether they will hear or whether they will forbear. So do we expect na kapag nangaral tayo ng katotohanan, tatanggapin ng mga tao agad? Some will accept, some will reject, and some will be neutral. Naalala niyo yung parable ng sower? Yung naitapon sa tabing daan, naitapon sa damuhan, naitapon sa batuhan, naitapon sa mabuting lupa. Sino lamang yung nagkaroon ng bunga? Yun lang na itapon sa mabuting lupa. So,
Not everyone who listens to the Word of God bear fruit. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay bayan na ng Diyos dahil nakapakinig tayo ng salita ng Diyos. O tayo ay bayan ng Diyos sapagkat bilong tayo sa isang organization. Anong sabi ni Kristo? By their fruits, ye shall know them. Gaano karaming mga tao pagdating ng oras ang magugulat dahil inaakala nila na sila ay ligtas. Pero pagdating ni Kristo, anong sasabihin sa kanila? Hindi ko kayo kilala. So why is it very important for us to understand this message of salvation? So itong bahaging ito, bakit inuna natin? Because we want everyone to consider, since nasa huling bahagi na tayo ng kasaysayan ng sanlibutan, ano na ang dapat nating gawin? Ano ba ang kalagayan natin sa harap ng Diyos? Kasi most of the people today are in the Laodicean condition. Kung papansin niyo po sa Revelation, may 7 churches doon. And many religions nagkiklaim na, especially ang Seventh-day Adventist Church, kami ang Laodicean Church. Actually, it does not only belong to Seventh-day Adventist Church, that attitude. All of the churches today has a Laodicean condition. Alam na namin yan, wag mo kaming pangaralan, dun ka na sa iba. Natry niyo ba? Ano mang religion? Subukan mong buksan sa kalansalita ng Diyos. Meron na kaming tagapagturo, hindi namin kayo kailangan. That's why we are living in the last days because, yun pa, isang sign yun, na ang mga tao ay mga self-satisfied na. Sapat na yung relihiyon na meron ako, kung ano yung tinuturo sa amin, tagapagturo namin, tama na yun. Now, if we will realize na nasa huling bahagi na tayo ng kasaysayan ng sanlibutan, ang tanong natin dapat sa sarili natin, ano na ang dapat ginagawa ko? Kumusta ba ang kalagayan ko sa harap ng Diyos? Because many people today are just living as if kung ano yung nangyari ngayon, mangyayari din bukas. Sa isang araw, di ba, normally pag tinanong mo, kumusta ka? Anong sagot? Dati lang. It's as if walang improvement, walang kung anumang bagay na nangyayari sa buhay mo na para bang monotony. Not realizing that as we progress sa time, yung probation natin umiiksi din. Now, meron bang tinatawag na close of probation? Of course, meron. Pero hindi pa po close ngayon, kasi meron tayong mga kakilala na close of probation na. Anyway, ano po ang hinahanda natin? Kung marirealize natin na tayo nasa huling bahagi na ng kasaysayan ng sanlibutan, ibig sabihin, ano nang hinihintay natin? Tapos na yung ginto, pilak, tanso, bakal, nasaan bahagi na tayo? Nasa paa, na bahaging putik at bahaging bakal, ang hinihintay na nating sunod na event ay yung pagwasak dyan sa imaheng yan. Anytime soon, pwedeng mangyari. Actually, kailan pa nagsimula ang time of the end? Sige nga mga estudyante, kailan nagsimula ang time of the end? 1844. Allah. Time of the end. Nako. Time of the end, kailan nagsimula? Allah. 1798. Di ba? Nung nahuli si Pope ni General Berthier. Now, from that time, we are living in the time of the end. Kasi yung time of the end, hindi naman ibig sabihin, isang iglap lang. So tayo nasa huling bahagi na ng kasaysayan ng sanlibutan. Ang hinihintay natin ay ang pagdating ng Panginoon, pero hindi mangyayari kapag hindi natin naibahagi ang tunay na Ebanghelyo. So that's why, itong topic natin ngayong buong week na nakalipas ay para sa preparation paano natin haharapin ang Panginoon. So sa next topic natin, sinong nag-discuss niyan? Si Brother Japet Dumagtoy, tama ba? Ikaw ano? Now, his topic is about God's love for man and the sinner's need of Christ.
So since we already established that we are living in the last days, now, sana tayo titingin sa ating sarili. Titingnan natin, kumusta ang kalagayan ko sa harap ng Diyos. Now, if we look to God, ano ang makikita natin? Kapag tumingin tayo sa Diyos, ano bang nakikita natin? Nakikita ba natin na kapag hindi ako sumunod sa Kanya, parurusahan niya ako? Do we see a God who is tyrant? Na sumunod ka, pag hindi ka sumunod, palo ka. Sumunod ka, pag hindi ka sumunod, patay ka. Kasi di ba alam natin ang kabayaran ng kamatayan, ng kasalanan ay kamatayan. So kailangan ko sumunod, bakit papatayin ako ng Diyos pag di ako sumunod? Yan ba yung Diyos na nakikita natin? O ang nakikita natin ay yung Diyos na lahat ng paraan para iligtas tayo ay ginawa niya. Now, for the wages of sin is death. Natapos ba dun yung talata? Di ba hindi may karugtong yun? But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Now, why is it that there is death? Ba't may kamatayan? Dahil may kasalanan. Kaninong kasalanan? Bakit may kasalanan? Babalik tayo kay Adam and Eve. Tanong, yung kasalanan ba ni Adan, minana natin? Now, for some reason, doktrina po ito ng ating kinagisnang iglesia. Bakit binibinyagan ng bata? Most of the people today, tradisyon namin yan para maging Kristiyano siya, kailangan binyagan siya, mahalaga yun. Not realizing that there is a doctrine behind that. Bakit binibinyagan ang bata? Because people are being taught that the sin of Adam was transferred to the child. Ito yung tinatawag the doctrine of original sin. So syempre nga naman, kung may original sin yung kailangan siyang binyagan. Kasi pag hindi siya bininyagan, hindi ba mayroon siyang hatol ng kamatayan? Pero nung bininyagan si Kristo, ilang taon na siya? Di ba 32 na siya? Bakit matanda na siya bininyagan, hindi yung bata? Because baptism ay merong dalawang bahagi. Una, ang pagkilala mo na ikaw ay makasalanan at nangangailangan ka ng tagapagligtas. At pangalawa, kailangang ilubog ka sa tubig. Sapat na ba na kinikilala mong makasalanan ka? That's the first step sa change. Pero hindi dun matatapos. Kapag hindi ka nagpabautismo, hindi mahuhugasan yung kasalanan mo. Kasi what prevents you para magpabautismo? Ay, pag mabuti na ako, Panginoon, saka ako magpapabinyag. Ha? Nabalik tayo dito. God's love for man. Ano ang ginawa ng Diyos para iligtas ang tao? Sabi ng Spirit of Prophecy, He gave all heaven in that one gift. Lahat ng pwedeng gawin ng Diyos, ibinigay niya sa pamamagitan ng kanyang anak. Anuman ang kailangan natin, ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, what shall we say if we neglect so great a salvation? Now, imagine, merong isang lugar na laging binabaha. At itong lugar na ito na laging binabaha ay nagkaroon ng nakita ng mga namamahala ng gobyerno na may parating na malaking baha at itong isang lugar na ito ay ilulubog sa tubig. So, normally, anong ginagawa ng gobyerno kapag merong sakuna? O, dito sa tupa, sanay tayo doon. Evacuation. Tama? Ini-evacuate. Ay kaso merong isang matanda, sabi niya, hindi ako alis dito sapagkat naniniwala ako na ililigtas ako ng Diyos. So ipinadala ng gobyerno yung una, yung mga pulis at hinakot yung mga hinakot yung mga tao bago dumating yung baha.
Dumating yung baha. Nako, malalim na yung tubig. Ipinadala yung Navy para mayroong bangka. Sabi ng matanda, hindi, naniniwala ako na ililigtas ako ng Diyos ko. Lumalim pa ng lumalim yung tubig hanggang sa nasa bubong na siya. Ipinadala ng gobyerno yung Air Force para kuhain ng helicopter. Sabi ng matanda, hindi ako pupunta dyan. Alam ko ililigtas ako ng Diyos. Hanggang sa natabunan siya ng tubig at siya'y namatay. Now, do you think may silbi yung pananampalataya niya sa Diyos? Now imagine, all of us here are thinking na kahit anong kalagayan ko sa buhay, ililigtas ako ng Diyos. Nagpadala ang Diyos ng mensahe ng kaligtasan na kailangan mong umalis dyan sa lugar mo, pero nanatili ka. Ngayon, sisisihin mo ang Diyos? Sinabi ng Diyos sa panahon ni Noe, sumakay kayo ng arka. Ay, hindi ako sasakay. Hindi naman matutuloy ang baha. Anong nangyari sa hindi sumakay? Namatay. Sabi ng Diyos sa panahon ni Lot, umalis kayo dyan sa syudad, susunugin yan. Anong nangyari sa hindi umalis? Namatay. Sabi ng Panginoon sa Kristo, kapag nakita ninyo yung warning sign, yung Roman banner, nakapaligid na, makita nyo na doon sa itinanim sa lupain ng Jerusalem, anong kailangan gawin? Tumakas. Ay yung hindi tumakas, anong nangyari? Lahat ay namatay. Balik tayo. Ang pangangaral namin pong ito ay inahalin tulad namin sa mensahe ng awa ng Panginoon na ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Na kailangan bago mahuli ang lahat, ay matanggap natin ang kaligtasan na pinagkakaloob ng Panginoon. Hindi dahil siya ay malupit, kaya niya gugunawin ang mundo, kung hindi dahil ito yung consequence ng kasalanan natin. Alam niyo po pag katigas ang ulo ng mga tao? Ang law of gravity ba ay nilikha ng Diyos? Ano ibig sabihin ng law of gravity? Anong bagay na itapon mo pataas? Bababa. Sabi ng tao, hindi. Ililigtas ako ng Diyos. Tatalon ako galing sa building. Ang ginawa ng may-ari ng building, hinarangan niya. Di ba? Nakita niyo yung may mga wire sa taas para wag malaglag ang mga tao. Ang ginawa ng tao, umakyat siya dun sa bakod at siya'y nahulog. Sisisihin mo ba yung may-ari ng building? Dahil nahulog yung tao? Nga balik tayo sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, ito ang aking kautusan, kailangan nyo itong sundin. The moment na humiwalay ka sa Diyos, ikaw ay sumuway, matatanggap mo yung parusa. Bakit? Dahil ba malupit ang Diyos? Imagine, ang isang halaman. Ang isang halaman, hanggat nakakonekta siya doon sa puno, yung isang sanga, buhay siya o patay? The moment natanggalin mo siya, anong mangyayari sa kanya? Mawawala na siya ng sustansya na dadaloy sa kanya. So therefore, magsisimula siyang, hindi naman agad-agad na mamatay, di ba? Pero magsisimula siyang mamatay. Now that's the same thing for us. The consequence of being away from God ay kamatayan. Dahil wala nang magsusupply sa iyo ng buhay. Ang ginagawa ni Satanas, ginagawa niyang malupit ang Diyos. Kapag hindi mo siya sinunod, papatayin ka. Napakasimple. Ang isda, saan inilagay ng Diyos? Sa tubig. Try mong alisin ang isda sa tubig. Anong mangyari? So kapag inalis mo yung isda sa natural environment niya, patay siya. Kapag yung halaman, tinanggal mo sa lupa, anong mangyari sa kanya? Patay din siya. So the same thing with humanity. Kapag napahiwalay tayo sa Diyos, the natural consequence will be death. And what separates us from God? Very simple. Sin. And what is sin? Transgression of the law. Anong sabi ng iba? No, it is your human nature. The moment na pinanganak ka, makasalanan ka na ha? Ang bata ba, hiwalay na sa Diyos, kaya kailangan binyagan? Of course not. When Christ died at the cross, He died for the children na hindi pa pinapanganak. At ano ang kondisyon dapat para makarating tayo sa kaharian ng langit?
maging katulad ng bata. So kung ang bata ay hindi maliligtas, bakit sasabihin ni Kristo na malibang maging katulad kayo ng mga batang ito, hindi kayo papasok sa kaharian ng langit? May makasalanan bang papasok sa kaharian ng langit? Eh di ba yung turo ng ating mga kaibigan ngayon, sinner kaagad yung bata? May sinner bang papasok sa langit? So, napakahalaga na tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos kasi kahit pasabihin mong tama yung pagkakilala mo sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, pag nagkamali ka sa isa, nanakawin pa rin ng Satanas yung kaligtasan mo. Now, why do we need Christ? Simply, because we are sinners. What makes us sinners? Sabi ng Spirit of Prophecy, we are sinners by birth. O di ba, pinanganak ka, so sinner ka na. There's a difference between sinners by birth and sinners at birth. Ano kaiba nun? Bakit ka makakagawa ng kasalanan? Kasi nga, ikaw ay sinner. Sabi nila. Patry nyo. Why do you sin? If you say, because I have a sinful nature, then, meron ka ng reason for sinning. Sa halip na, why do you sin? Dahil pinili kong magkasala. So nakakita ba kayo ng sino man sa Biblia na nagsabing, Panginoon, patawarin mo ako sapagkat ako'y tao? Dahil meron akong sinful nature. Di ba dapat lahat ng kasalanan ay hinihingi ng tawad? Is there anyone in the Bible na nagsabing, Panginoon, patawarin mo ako, meron akong sinful nature? Or Panginoon, patawarin mo ako sapagkat ako isang makasalanan? Ano ibig sabihin ng makasalanan? He who does not obey the commandments of God is a sinner in the sight of God. So sin is always connected with action. Kaya nga, we are needing of a Savior because we cannot save ourselves. Kaya ba tayong iligtas ng mabuting gawa natin? Now, for some reason, merong mga tao na mali o perverted ang kanilang idea regarding sa sakripisyo ng Diyos. Some people would like to be nailed on the cross. Some people would like to walk barefoot. Gusto nung iba, nagpipinitensya. Yung iba, lumalakad ng paluhod. As if yung bagay na yon ay maglalapit sa kanila sa Diyos. Panata ko ito eh. Okay, panata mo. But is it pleasing to God? Sinabi ba ni Kristo na sapagkat ako'y nag-ayuno ng 40 days and 40 nights, dapat kayo din? Sinabi ba ni Kristo na dahil ipinako ako sa cross, dapat kayo din? Although sinasabi, kailangan nating ipako ang sarili sa cross, but it's not a literal na pagpako sa cross. Kailangan makrucify yung sarili. Sabihin, mamatay yung sarili. Hindi po yung magpapakamatay ka, papatayin mo yung physical life mo. But rather, yung mga sarili mong pagnanasa, yun ang dapat mawala. So, we are sinners and we need Christ. And because God is love, ibinigay niya yung kanyang anak. So, when we realize this, when we look at the mirror, anong makikita natin? Kung marumi ang ating mukha. Tama po ba? Sino po sa inyo na ginagamit ang salamin panglinis ng mukha? Pwede mo bang iram yung salamin sa mukha mo at malilinis yung mukha mo? Di naman, di ba? Ginagamit mo ang salamin para makita mo kung nasaan yung dumi. At ang ginagamit mong panglinis ay sabon at tubig. Hindi yung salamin mismo. And that is the law of God. It is represented as a mirror. The mirror cannot cleanse us from sin only by the blood of Christ. So, kapag nakita natin sa salamin na tayo ay may karumihan, pupunta tayo dun sa pwedeng maglinis sa atin. Kanino tayo pupunta? Hindi sa pari, hindi sa pastor, hindi sa kung kanino man na tagapagturo. Iisa lang ang pupuntahan natin. Sino? Tanging si Kristo. Kanino tayo dapat mangumpisal ng kasalanan natin? Hindi sa kung kanino mang tao, maliban na may kasalanan ka dun sa tao. So kung may kasalanan ka sa tao, mangumpisal ka sa tao, pero kung may kasalanan ka sa Diyos, hindi ka sa tao mangumpisal. Sa Diyos mismo, sa pamamagitan ni Kristo. Now,
since we are sinners and we need Christ. Kapag na-realize natin, ngayon ano na ang kasunod na ating kailangan gawin? So kinikilala mo na makasalanan ka. So let's go to the next step. So if you realize that you are a sinner and you need a Savior, then there must be a repentance and confession. What is repentance and confession? Anong definition ng repentance? It is a sorrow for sin. Tapos na ba? May karugtong yon. And a turning away from it. Ang tunay na nagsisisi ay nalulungkot sa paggawa ng kasalanan at kanya itong tinatalikuran. Bakit? Sino sa inyo ang mga tao na nagawan kayo ng mali? Tapos sabi sa'yo, sorry. Tapos bukas, yung ginawa niyang mali sa'yo, ulitin na naman niya. Tapos sasabihin sa'yo, sorry. Sa sunod na araw, gagawin niya ulit yung dati niyang ginagawa. Tapos sasabihin, sorry. Tunay na pagsisisi ba yun? Ang tunay na pagsisisi ay may pagtalikod sa paggawa ng mali. Now, it is true na sa pamamagitan ng lakas natin, hindi natin ito magagawa. Sino po ba dito ang nakagawa ng mali tapos sinabing hindi ko na gagawin yan ulit at hindi na talaga niya nagawa ulit? Or dumadating po talaga sa punto na kahit sinabi mong hindi ko na yan gagawin, ay nahulog pa rin tayo sa tukso. So there's a difference of a willing sinner and an unwilling sinner. Sometimes, namamali tayo ng mga decisions sa buhay. But that does not mean that we are hopeless. Kasi anong sabi? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Now, have you considered the word just? Bakit just? Yung word na just, nanggaling yun sa word, karugtong nun yung justice. Can God forgive us as it is? Nagkasala ka, sabi mo, patawarin ka ng Panginoon. Sasabihin ng Diyos, sige, pinatawad na kita. Will God be a just God? Kung yung nagkasala, papatawarin na lang niya? He will be a merciful God, but He will not be a just God. Why? Because He has a law, and those who disobey the law has to suffer the consequence. And in order for God to be just and merciful, the only way is for someone to pay the price. Ano nga yung sabi? Freedom is never free. Why are we free today to worship God? Dahil ba basta na lang tayo nagkaroon ng kalayaan? Let's go back sa Dark Ages. If you say anything against the powerful church, what will happen to you? You will be excommunicated and you will eventually be killed. They will put you on stake. Totoo pong literal po na itinatali sa poste at sinusunog. And those are the prices. Lives were taken para lang magkaroon tayo ng freedom. O bakit tayo malaya mula sa pamumuno ng Espanya, Amerika at Hapon? Because Filipinos died fighting for our freedom. And saints died for us to have this freedom of religion. Okay, sooner or later, this freedom of religion will be taken from us. But as of now, habang malaya pa tayo, gamitin na natin. Now, balik po tayo sa repentance and confession. So, ang tunay na nagsisisi ay merong pagtalikod sa kasalanan. At ang tunay na nagsisisi, ikinukumpisal kung ano yung kasalanan niya. Now, how many of us hirap na hirap magsalita ng sorry?
And how many of us na nagsisay ng sorry, ayaw aminin specifically kung ano yung ginawang mali? Sorry na. Anong ginawa mong mali? Basta sorry na. Napansin niyo po yun? Nagsasorry. Pero minsan yung nagsasorry, galit pa. Sorry na nga. Ang tunay na may pagsisisi ay merong tunay na kalungkutan sa paggawa ng kasalanan at pag-amin na siya'y nagkamali. Ikukumpisal niya ano yung kanyang ginawang mali. Now let's go back doon sa two worshippers, the publican and the Pharisee. Sa pagsamba ng Pariseo, ano ang kanyang mga binanggit? Panginoon, maraming salamat sapagkat ako'y hindi katulad ng ibang tao. Yung mga taong masasama, mga manginginom, manunuba, mga mapagpaimbabaw, mga mapagkunwari, mga mangangalunya. Hindi ako ganun, Panginoon. Maraming salamat. Ako'y nag-aayuno 2 beses sa isang linggo. Ako'y nagbibigay ng ikapo sa bawat bahagi ng aking kinikita. At maraming salamat at hindi ako katulad ng publikanong yan. Ano ba yung publikano? Sa panahon natin, pag sinabing publikano, ito yung mga taga-BIR. Mga tax collector. At ano ang common sa tax collector? Mula noon pala hanggang ngayon, pag sinabing tax collector, kurakot. Kumukuha sila ng bagay na hindi naman para sa kanila. Nakakita na ba kayo ng taga-BIR na mahirap? Yung mga nakapwesto ay, yung may mga positions sa BIR na ang kanilang lifestyle ay base lang dun sa sahod nila. Hindi ko nila lahat, but majority. Kasi hindi ko naman kilala lahat ng taga-BIR. Pero mostly, ang mga taong gobyerno, laging merong corruption. 30 minutes. Okay. Balik po tayo. Tatapusin natin yan within 30 minutes. Now, sabi ng publikano, salamat Panginoon, hindi ako kurakot kagaya ng ibang tao. But when the publican heard it, anong sabi niya? Panginoon, patawarin mo ako. Isa akong makasalanan. Now, most of the people today does not acknowledge na meron silang ginagawang mali. Most of the religious people today, kaya nga nauso yung kantang, banal na aso, santong kabayo. Yung mga taong simbahan na lagi sa simbahan, sila pa yung magaling manghusga sa ibang tao. Na tila baga ang kabanalan ay nakabase sa kanila. Ay, mas mabuti nga ako kasi ako ganito ako, lagi ako nasimbahan, lagi akong gumaganap ng aking tungkulin. Eh ikaw ano ka? So, balik tayo doon. Kung ikaw ay nagsisisi, ikukumpisal mo yung kasalanan mo at tatalikuran mo yung paggawa ng mali. Ngayon, kaya ba natin gawin ito sa ating sariling pagsisikap? Tandaan po natin, lahat ng mabuting gawa, hindi yan manggagaling sa atin. Lahat ng mabuting gawa ay galing sa Panginoon. Sabi ng Biblia, for it is God that worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. So any good deeds na ginagawa natin, wala kang sukat na ipagmalaki. Hindi mo pwedeng sabihin, gumagawa ako ng ganito, tumutulong ako sa mahirap, nagpapaaral ako ng mga estudyante, nagbibigay ako ng pera para sa may sakit. Na ilalagay mo na yung glory sa sarili mo, ang galing ko talaga. But rather, lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. Tandaan po natin, anuman yung tinatangkilik natin sa buhay na ito, hindi po natin yan pag-aari. Lahat yan ay pahiram lang ng Panginoon sa atin. Kung anong gagawin natin sa pinahiram ng Diyos, doon tayo hatulan. Tandaan natin, hindi rin po pare-pareho yung talentong binigay. Merong iba 1 talento, yung iba 2, merong 5, may 10, may marami. At hahatulan tayo base doon sa kapasidad na meron tayo. Hindi mo pwedeng kumpara yung sarili mo sa iba. May sarili siyang pinagdadaanan. Ang pakialaman mo yung responsibilidad na binigay sa iyo ng Diyos. So next topic. Ngayon, kung tinanggap na natin si Kristo, kung tinanggap natin na tayo ay makasalanan at nangangailangan tayo ng tagapagligtas, tayo ay nagsisi at nangumpisal,
ano na ang kailangan gawin. Sa pamamagitan ng pananampalataya, kailangan nating italaga ang ating sarili. Hindi sapat na nagsisi ka lang, kailangan meron kang pagtatalaga. Kasi kapag hindi ka nagtalaga, sasabihin ng Panginoon, susunod na ako sa iyong daan. Naalala niyo yung yung sinapian ng demonyo at pinalaya ni Kristo. Sabi niya, Panginoon, kahit saan ka pumunta, ako'y susunod sa iyo. So kung tayo'y napalaya mula sa kasalanan, dapat ganun yung attitude natin. Na anuman ang mangyari, susundin natin ang kalooban ng Diyos. So, kailangan nating tanggapin si Kristo na siyang tanging solusyon sa ating kahinaan, solusyon sa ating mga kasalanan at sa lahat ng ating suliranin. Next topic po ay papasok sa kapag tinanggap na natin si Kristo. Actually, before tayo dyan sa walking in the newness of life, ang kasunod po nung napangtanggap kay Kristo is actually baptism. Hindi po tayo makakalakad sa bagong buhay maliban na tayo'y magpailalim sa tubig ng bautismo. Ano bang ibig sabihin ng bautismo? Ito po yung pag-acknowledge publicly na ikaw ay makasalanan at ikaw ay tumatanggap kay Kristo na maghuhugas ng iyong kasalanan. At kapag inilubog ka na sa tubig, yung lumang pagkatao mo ay mailulubog doon at pagbangon mo, ibang tao ka na. Ibig sabihin, lahat ng kasalanan ginawa mo, nilinis na ng Panginoon. Paano yung mga future mong kasalanan? Actually, yung future mong kasalanan, may nakahanda na rin dong pagpapatawad. Pero hindi kasama sa nailubog sa tubig. Those are the sins that are past. Panginoon, hinihingi ko na yung tawad, yung kasalanan gagawin ko bukas. Wala pong ganun. Ang hinihingi natin kasalanan ay kapatawaran ay yung nagawa natin sa nakalipas. Hindi yun sa, Panginoon, bukas magsisinungaling ako. Patawarin mo na ako, ha? So, if we accept Christ as our personal Savior and pumasok tayo sa waters of baptism, anong sabi? Kailangang lumakad tayo sa landas na nilakaran ni Kristo. Ano ibig sabihin nito? Sa Romans 7, makikita natin yung mga tao na nag-i-struggle. Na yung mga tao na nakilala nila ang Panginoong Hesus, nabinyagan. At ang sabi nila, yung gusto kong gawin na mabuti, hindi ko nagagawa. At yung masamang ayaw kong gawin, yun ang aking ginagawa. Kaya ang tanong ni Pablo, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawan ng kamatayang ito? Subalit hindi po natapos doon, sabi niya, but praise be to God, sapagkat sa pamagitan ni Jesucristo ay binigyan tayo ng kalayaan mula sa paggawa ng kasalanan. And how do we do that? Can we be holy by trying to be holy? Or the only way for us to be holy is by dying to self? Kasi kapag patay ka na sa sarili mo, sino nang nabubuhay sa'yo? So sa lahat ng gagawin mo, kaninong kalooban ang masusunod? Kay Kristo. So most of the people today would like Christ to be their Savior and friend, but they don't want Him to be His Lord. Anong difference ng Savior sa Lord? Kasi kung Savior siya, gawa ko ng gawa ng kasalanan, Panginoon, iligtas mo ako, Savior ka eh. But if He is Lord, ano ang kalagayan mo? You are a servant. At kung servant ka, kaninong kalooban ang susundin mo? So ang servant ng Diyos, if He is our Lord, we will not obey what we want. We will obey what He wants. Christ has given us the perfect example of being a servant. Anong sabi niya? Not my will, but thine. Our human nature, this carnal nature, will always be at enmity with God. Pero kapag tayo ay nagpailalim sa kalooban ng Diyos, this carnal nature can be subdued. Ipinakita ni Kristo na bagaman meron tayong sinful nature, kapag ipinailalim natin ito sa kapangyarihan at kalooban ng Diyos,
masusunod natin ang kalooban ng Diyos. Kaya ang sabi ni Pablo, I am crucified with Christ. Ako'y napakong kasama ni Kristo. Pag sinabing napakong kasama ni Kristo, ang crucifixion po, it means death. Ako'y namatay na kasama ni Kristo. Yet, I am crucified with Christ, nevertheless, I live. Namatay na akong kasama ni Kristo, pero ako'y buhay. Pero sinong buhay? Sabi niya, yet not I, but Christ liveth in me. So ito po yung paraan kung paano tayo makakalakad sa landas ng buhay nang hindi nakakagawa ng kasalanan. Kung tayo ay namatay kasama ni Kristo at hayaan nating si Kristo ang siyang mabuhay sa atin. And sa last part, dito po yung kagabi na diniscuss ni Brother Ben na sino bang pipili kung pupunta tayo sa impyerno o sa langit? Ang Diyos po ay hindi Diyos na diktador. Ang Diyos po ay Diyos ng pag-ibig. At kung gusto mong pumunta sa langit, bukas ang langit para sa iyo. Pero kung gusto mong pumunta sa impyerno, mas bukas yung pintuan ng impyerno para sa iyo. Bakit? Kasi yung papunta sa langit, masikip. Yung papunta sa impyerno, maluwag. Kaya nga ang sabi, huwag kang sumunod sa karamihan ng tao sa paggawa ng mali. Kung ang basehan natin ng pagiging tama sa paniniwala ay yung dami ng miyembro ng isang simbahan, matakot po tayo. Kasi kung maraming miyembro ang isang simbahan, ibig sabihin, ang daan ng simbahan na yan ay maluwag o masikip. Ang gusto kasi ng tao, yung walang sakripisyo. Ayaw namin dyan sa inyo sa pagiging sabadista, ang dami yung bawal. Napansin niyo po yun? Yung pagiging Adventist nga, marami ng bawal. Tapos kayo pa, nagre-reforma kayo, mas marami pa kayong bawal. Pati karne at isda, ayaw ninyong kainin. Hindi po namin sinasabing bawal, ha? Iniiwasan natin ang pagkain, pero hindi natin sinasabing bawal. Merong bawal at merong for the sake ng ating kalusugan ay ating iniiwasan. So, hindi po kami magtuturo na sasabihin namin bawal kumain ng isda o bawal kumain ng manok. Ang tinuturo po natin ay mas makakabuti sa atin na iwasan ang lahat ng karne at isda sapagkat ang kalusugan natin ay mahalaga. Merong mga tao nga lang nagtuturo na bawal ito, bawal yan. Kung ano po yung sinabing bawal sa Bible, doon lang tayo magbawal. Bawal ang baboy, bawal ang hipon, alimango, yan, masabi natin bawal. Pero yung the rest ng iba, ang pagiging vegetarian po natin ay hindi po dahil sa bawal. But rather, binigyan tayo ng liwanag tungkol sa batas ng kalusugan at ipinapakita na mas makakabuti sa atin na iwasan ang mga bagay na makapagpapasira sa atin. So, pagpili sa direksyon ng buhay, sino ba ang maglalagay ng pagkain sa bibig mo? Di ba ikaw rin? So, sino ang pipili kung gusto mong pumunta sa langit o sa impyerno? Ang problema po, kung hindi ninyo alam yung direksyon papunta sa langit. Kaya napakahalaga po na pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Kasi tanging sa pamamagitan ng salita ng Diyos natin makikita ang tunay na daan ng kaligtasan. Huwag po tayong masatisfy na nakikinig lang tayo. Kasi anong sabi ng Biblia? Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. While we need yung mga teachers natin ng religion, ng salita ng Diyos, para maintindihan natin yung mga bagay-bagay, pero we are required to be like the Bereans. Ano ibig sabihin na maging katulad ng taga-Berea? Hindi nila basta pinaniniwalaan ang sinasabi ng kanilang tagapagturo, kanilang sinisiguro na yung itinuturo ay ayon sa nasusulat. So wag po kayong maniwala dahil sinabi ko, kailangang siguraduhin ninyo na yung sinasabi ng mga tumatayo dito sa harap ay mababasa at tama sa pagka-interpret ng salita ng Diyos. Kasi maraming nagtuturo ng salita ng Diyos, pero yung pagkalapat ay mali doon sa tunay na kahulugan. So nawa po, maintindihan natin na kapag hindi natin tinanggap ang kaligtasang pinapagkaloob ng Diyos sa panahong ito ng palugit, dadating po ang oras. Baka makasama tayo dun sa magsasabing, the summer has ended, the harvest is past,
The summer has ended and we are not saved. Alam niyo pong isa sa pinaka nakakalungkot na maririnig natin galing sa Panginoon? Yung lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Ano pong gusto niyong marinig? Well done, thou good and faithful servant. Enter ye into the joy of the Lord, or I never knew you, ye that worketh iniquity. So, dalawang klase lang po ang tao, ano? Isang pupunta sa langit, isang pupunta sa impyerno. Kaya wag na po tayong makipagtalo regarding sa religion. Kasi kung yung religion mo ay papunta sa langit, makikita mo talaga papunta yan sa langit. Dahil darating ang oras, it doesn't matter kung saan ka bilong na organisasyon. Dalawang klase lang po ang tao na dadatnan ni Kristo. Yung dadalhin niya sa langit at yung susunugin sa impyerno. Mamili po tayo. Ito po ang pinakatema natin. Tayo po ang magdidesisyon saan natin gustong pumunta, pero inilatag na ng Diyos ang requirements, inilatag na niya yung lahat ng kailangan natin para tayo makasunod. Nasa atin na lang kung tatanggapin natin ang ino-offer ng Panginoon o tatanggihan natin at lalakad tayo sa sarili nating kaparaanan at sa dulo ay mapapahamak tayo. Pagpalain po tayong lahat at muli, Happy Sabbath.